Magandang araw. Mag-solve tayo ng dalawang problems involving method of joints and sections. Calculate support reactions and determine the force in members GF, CF, and CD, and state whether they are in tension or compression. So nakikita natin is a typical truss. No? Symmetrical ito. And madali lang kunin yung reactions nito kung tutusin. It's just getting the total of the loads, external loads, and we should just divide by 2. So, nakita naman natin na symmetrical ito. 500 times 3, okay, and then divided by 2. So, EY and AY are equal. And wala tayong external load horizontally, so walang i-resist yung ating support reaction at X direction sa support A. So, AX is equals to 0. Then, kapag ganito na nakikita natin, na yung pinapahanap is GF, CF, CD is in one section, kumbaga. Okay? Ideally, mas magandang gamitin natin yung methods of section. So, makukuha natin yung tatlong forces doon sa pinapahanap natin if we take moments at points kung saan mawawalan ng moment yung unknowns, no? Kumbaga. So, let's try to cut at this section. Ayan. So, kunin natin lahat ng external reactions dun sa rigid section na ating iniwalay, no? And lalabas natin yung mga loads or reactions dun sa mga members. Yan yung pinapahanap sa atin. And tip para mas ma-idealize natin yung truss na hiniwalay natin, at maglagay tayo ng imaginary syempre na lines for the continuation of the rigid frame. Kasi pwede tayong mag-take ng moment sa mga points na yan. So, ang inaalis lang naman natin is yung part na rigid, and hindi naman ibig sabihin nun na hindi na tayo pwede mag-moment kahit saan. So, taking moments at any point is possible. So, ang tips sa sections are, kapag nag-take ako ng moment sa F, dalawang unknowns yung mawawala. I mean, hindi magte-take ng moment doon. So, ready na makuha yung isang unknown natin. Ganun yung kagandahan sa sections, lalo kung magkakatabi sila. So, pwede rin tayo mag-take ng moment sa C at mawawala ng effect yung CF tsaka CD, and si GF lang yung makuha natin. So, ganun yung kagandahan nun, at yun ang gagawin natin dito. Pwede rin naman kayong mag-joints, no? If possible, kung mayroon ng mga unknowns na nakuha natin using sections. So, mas madali ito kung ma-realize muna natin yung mga slopes ng forces. Kagaya sa GF tsaka sa CF. Alamin muna natin yung mga slopes nila. So, sa GF is obviously mayroong vertical na 1 at saka mayroong horizontal na 4. Yeah. Square root of 17 yung kanyang hypotenuse. While dun sa CF is meron siyang 3, 4, 5 triangle. So, kailangan mo muna ma-appreciate yan, no? Para mas madali tayo sa solution later. Si CD naman is horizontal lang naman siya, so wala naman siyang problema dyan pagdating sa slope. So, kung sisimulan natin yung pag-take ng moment, sa F muna ako. Gaya ng sabi ko, para yung GF at CF ay mawawalan ng effect sa moment. So, si CD lang ngayon ang unknown ko. So, if I take moment positive at clockwise, okay, si CD times moment arm 3 minus 750 times 450. So, yung 500 din ay walang effect dahil collinear siya sa F. So, yun. Then, later, nakakuha tayo ng 1,000 newtons at tension. So, tama yung assumption natin na tension si CD. Next. So, pwede rin tayong mag-take ng moment any point na gusto nating mawawalan ng power yung dalawa at least. Kung mag-take ako sa G, okay, dalawang makukuha mo si CF kasi known naman na si CD. Pwede rin naman tayo mag-take ng moment sa C agad, no? Para makakuha tayo ng GF. Okay? Pero may technique tayong gagawin dito na dapat ma-realize din natin. Kagaya ng if I extend the lines from G down to here, no? And another line C to here, para kang bumubuo ng isang buong triangle from the top chord GF. Imagine, no? And ang purpose ko is mag-take ako ng moment dito. So, sa certain point na to. And para si CF ay makuha ko. So, di ba? Pwede rin naman mag-summation forces Y, di ba? Pag kailangan. Kaso wala pa naman tayong GF.
or you can take moment at C para makuha sa GF and then summation forces Y. So, for the sake of the lesson, papakita ko lang tong technique na to. Okay, hindi para mahirapan, kundi parang may mapakita lang na another option, di ba? So, ang gusto ko lang din gawin is kunin yung haba nito. Kasi later on, magte-take ako ng moment sa point na to. Okay? So, kailangan ko makuha tong length na to since meron naman akong length dito from C to E na tig 4. So, 8. So, tawagin mo na siyang X. So, ang dali lang naman kunin yan by ratio or similar triangles by ratio in proportion. No? This length is 4. This height is 4 over the total is 8 plus X. This is 8 and this is X. So, 8 plus X. This is similar to this triangle. So, this is 3 height and the horizontal is 4 is X. So, isa lang unknown, X lang. So, X is 8 feet. So, that is 8 feet. Madali lang siya. Tawagin natin point O, itong point na to. Diyan tayo mag-take ng moment. Kasi, yung GF at CD will be concurrent to sa O. So, si CF lang ang mag-take ng moment. So, if I take moment at O, clockwise, positive. Si CF, yung vertical component ni CF, yung kukunin natin. Ipipwesto natin siya by principles of transmissibility dito sa C. And kunin natin yung vertical component niya. Para yun lang yung mag-take ng moment sa O. Horizontal, walang effect. Makukuha natin yun using the triangle slope of 3, 4, 5. So, CF is, the vertical is 3. Okay, sorry, technical. Dito 3 ito. Okay, correct na lang. 3. And then, moment arm, or sorry, 3 over 5 slope. And then, the moment arm is 8 plus 8, 16. No? Taking clockwise positive. Then, magte-take din ng moment yung 500, but counter. So, minus 500 times 12, 8 plus 4. And then, 750 clockwise times 8. Okay? So, we have CF of 0. So, wala siyang reaction dito. No? And then, lastly, yun na nga. So, pwede tayo mag-take ng moment sa C. Or, you can summation forces along Y. Or, diba, para makakuha ka ng values. Pero for the sake of this class, I will take moment at C. So, pag nilagay natin yung GF dito sa point G, magti-take lang ng moment is yung kanyang horizontal element. So, yun lang yung mga technique natin. Ipwesto lang natin sila sa mga pwesto kung saan may eliminate tayong unknown. Pwede rin naman siyang ipwesto dito sa O para mawala din yung horizontal element niya and yung vertical effect lang yung magkakaroon ng moment. So, for the sake of this lesson, dito ko nilagay yun sa G. And ang kanyang slope or horizontal component is 4 over square root of 17 using this triangle times 4, yung moment arm niyang 4. And then si 500 magti-take ng moment, 500 times 4. And then lastly yung 750, 750 times 8. Then we have GF na 1030.776. And it is compression, tama yung assumption. So tip lang ulit, no? Kapag gravity loads yung nakikita natin externally, na na-apply sa trusses, supposed to be lahat ng top chord is in compression or experiencing compression para hindi ka na mahirapan sa pag-assume natin ng direction. And sa ilalim naman is always tension yan. Kapag gravity loads, okay, downward yung forces natin. So, yun po yung example na to. Okay. Next, another example for method of joints and sections. This time, for relate direct support reactions din tayo. Determine the force in members DI, DK, and JK. DI, JK, DK, and JK. So, medyo hiwa-hiwalay sila na yan. So, possible na magkaroon tayo ng method of joint or section. You can combine. Okay? But first, inspect muna natin yung truss natin. So, meron tayong mga perpendicular forces dito, external. Napaka ganda niyan, no? Kung isipin mo, dapat hindi ka ma-intimidate sa orientation ng force. Basta nakita natin yung symbol na to, that is perpendicular. Pwede tayo mag-take ng moment at G para yung perpendicular distance ng mga force na to ay obvious na, no? So yun, isa yung advantage nun. And meron din tayong vertical dito na pin. So ipesta muna natin yung reactions. So we have roller and pin. Okay? So alam din natin na yung mga distribution ng mga sukat ay nandyan din. So ilagay natin. So at we take moment at G nga, no? Lahat lang ng force na to externally ay mas madali siyang umikot. So if we take summation forces at moment clockwise positive, AY lang ang magti-take ng moment and the rest are external loads na. Si AX ay
hindi 0 pero hindi siya magte-take ng moment sa G. So obviously, nakikita natin, AY 96 minus 10, 24 square root of 5 kasi itong buong ito, kung titingnan natin itong triangle na to, is distributed as per top chord is 8 square root of 5. Bakit? Kasi yung total natin is 24 height, 48 yung length, and if you get the hypotenuse is 24 square root of 5. And it is equally divided by 3. So dinivide ko lang ng 3, so yun yun. And ngayon, si 10 is equal sa G, perpendicular yan. So, sana na-appreciate niya. And that is 24 square root of 5 minus 20, okay, times 16 square root of 5 plus, okay, 20, okay, 8 square root of 5. And then lastly, yung 10, okay, ang kanyang moment arm is 96 minus 16 lang yan, no? Okay, that is 80. So, obviously, ang slope din na to is, if we convert that to lowest term, that is 1 to square root of 5. Para magamit natin to later on sa mga slopes ng mga member forces natin. Technically, meron tayong AY ng 25.104. Okay? Ang susunod na natin dyan malamang is summation forces along Y. So, pag nakita natin, okay, yung mga inclined forces is kukunin natin yung kanyang vertical element or vertical component rather. So, you need to get the slope of these perpendicular forces, no? Dito. Si 10 walang problema. Ito lang. Pero ang kagandahan naman yan, pare-parehas sila ng orientation. So, you can factor out their slope. Pero, mas maganda ang ginagawa ko, iniiwalay ko yung isang force na yan and then, para clearly, makita ko yung slope niya. It's just 1 to square root of 5. Kumbaga sa dito sa malaking triangle na to is 1 to square root of 5 din. Kaya lang, nung nirotate natin perpendicularly, ikot lang din yung triangle. So, 1 to square root of 5. Intindihan? So, lahat sila ganyan yung slope. That is common to them. So, you can factor that slope. Kumbaga. Okay? So, if we take summation forces along Y, ayan na siya. Lahat ng pataas, positive. So, AY plus GY. And then, lahat ng pababa, negative. So, negative 10. And then, yung vertical component ng tatlong ito, which is 10 plus 20 plus 20. So, again, pinactor out ko lang yung slope nila yung vertical slope niya, 2 over square root of 5. So, substitute AY dito, we have GY 29.617. So, tapos na tayo dun sa dalawang vertical reaction, dun lang tayo sa AX. And madali na lang din yan, kunin lang natin yung horizontal component ng mga inclined forces. And similar concept, yung slope niya is 1 over square root of 5. So, that is just equal. So, we have AX 22.361. Mapapabase lang natin yung yung solution natin kapag napansin nyo agad yung mga ganun. Okay? So, pwede na tayo manguha ng member forces, yung DI, DK, and JK. So, para sa akin, uunahin ko muna yung dalawa, which is JK at saka DK. So, again, kagaya ng unang example, okay, magkakatao dito para dalawa kagad yung makukuha natin. Pwesto lang natin muna lahat, no? Yan, and kailangan ko tong rigid dito sa kabila. Bakit? Kasi mas kukonti yung at saka mas regular yung force dito kaysa dito. So, dito na ako kukuha. Okay? Lahat ng forces dun sa rigid na sineparate natin, dapat mailagay natin, makuha natin. And we are doing method of sections. So, pesto natin yung mga forces and assume lang yung mga direction muna nila. Pero again, sabi ko kanina, if we have forces that is gravity loads or so downward forces. So, technically, laging compression yun sa top chord. So, kung dito sa wave members, medyo paiba-iba yan. So, pero pwede naman tayo mag-assume. Sa compression muna yung assumption ko dito sa DK, no? And actually, meron din tayong course dito, no? Kaya lang, hindi naman yun ang pinapahanap. So, hindi ko na nilagay. So, anong gagawin ko dito? Saan ang unahin ko para masolve itong dalawa? Or saan ako pwede mag-take ng moment para makasolve ako agad ng isa? So, kung titignan, pwede mong mag-take ng moment sa D para yung JK lang yung unknown. And kagandahan nun, pag nag-take ng moment sa D, hindi rin mag-take ng moment si 22.361 kasi collinear siya dun sa moment point. So, ito lang, no? Ito lang mga to, yung mag-take ng moment. Itong 10, si 25, hindi rin pala ito. Okay? Mag-take din pala si 10, yung kanyang horizontal component, no? Kasi kung pipwesto dito si 10, di ba? Horizontal component niya, yung vertical niya, hindi din mag-take ng moment. So, ganun ang gagawin ko. Pero hindi muna kasi kunin ko muna o i-realize ko muna yung slopes ng mga forces. Ganun lagi. So, si DK, if you can see, balik tayo dito, 16 yung height nito, ito yung DK, 16 din ito. So, you can say that is 16 square root of 2 yung hypotenuse niya. Or you can say 1 square root of 2. While si JK is, obviously, si JK ito siya. So, ito yung kanyang
slope. 1, 2, square root of 5. Okay? So, okay na. Mag-take tayo ng moment sa D. Then si JK ay terminate kung clockwise, no? Compression. Clockwise is positive ang assumption ko. So, ipipwesto ko si JK by principles of transmissibility dito sa J. And yung kanyang vertical component will not take moment at D. Yung horizontal component lang niya. Okay? Imagine natin yun. And then, yung horizontal component din ng 10 is similar do sa direction ng JK. Kaya pinagsama ko na sila. JK plus 10, yung kanilang slope is parehas lang din, 2 square root of 5. Para sa JK is 2 square root of 5 kasi horizontal. And para sa 10, para sa 10 is, ito yung slope ni 10, no? Okay, mukhang may mali dito sa sir. Ayusin natin dito. This would be 1 square root of 5. So, hindi pala sila pwede pagsamahin kasi magkaiba sila ng slope. So I think okay na to. Okay, pasensya na doon. So, hindi sila pareha. So, yun. So, JK is, the horizontal element of JK is 2 over square root of 5 using this slope. Okay. And then, 24 yung kanyang moment arm. Taking at D. 24 to. And then, another one is yung horizontal component of 10, which is 1 over square root of 5 using this triangle. Yung kanyang moment arm din is 24. So, plus, yung 10 natin dito will take moment dito, clockwise, so positive, times 32, 16, 16. And then, lastly, 25.104, that is counterclockwise, and that is total 48, yung kanyang moment R. See? So, nakita natin yung kagandahan ng sections. So, JK would be 36.227K. The positive answer result is compression. Tama yung ating assumption. Okay? So, done na tayo kay JK. So, si DK, kung ipagpapatuloy natin ito, actually, pwede na natin yan makuha using summation forces. Y, diba? Para hindi masayang yung oras natin sa pagkat na section dito, dito na lang tayo mag-focus. Since hindi natin kailangan yung horizontal dito, reaction dito, sa DE, at horizontal naman siya, samantalahin na natin yun. Di manguha tayo ng summation forces along Y with this system. Pag ganun ang ginawa natin, itong vertical effect lang ng pin ang kailangan natin, yung 10, tapos yung vertical lang nito at yung vertical ni JK. Ganun lang. Pero pag nag-take ka ng moment sa J, you need to get this DE. So medyo 2 unknowns pa siya. So sa tingin ko, yun lang yung magiging mas madaling way para makuha natin si DK. Okay? So kung gusto mo naman is mag-take ka ng moment sa G para si JK at DE is mawawalan din ng effect. Parang ganun sa ginawa natin kanina. Extend nyo lang to dito. So medyo matrabaho pa yun. So magkuha na lang ako ng summation forces 1. So lahat ng pataas positive. So 25.104. 36 na makukuha lang natin JK. Kunin natin yung kanyang vertical component which is 1 over square root of 5. Itong gamit yung triangle na to. Gamit yung slope ni JK. And then DK. Okay? So si DK, alam natin yan. Ayan yung kanyang slope. 1 over square root of 2. Pababa siya sa minus. As long as compression. Then si 10 minus. And then si 10, 1 over square root of 5. Dahil sa vertical component naman niya. Using this slope. Okay? Finally, we have DK 31.623K. And the positive results means compression. Tama tayo. Ayos? So, isa na lang. We have ID or DI. Okay? So, actually, wala naman na tayong ibang choice, no? Para makuha si DI. Hindi naman tayo pwede mag-join dito sa J. Pwede, makakuha natin yung IJ. Tapos later on mag-join tayo dito. Pero matagal, no? So, ang gagawin ko, mag-sections ulit ako. Pag nag-section ako dito, itong rigid body na lang na ito ang kailangan ko. Mas maganda yun kasi NT na lang yung forces. At yung DI dito would be assumed as compression. Then, ulit. No? So, technically, meron pa tayong mga lalabas na forces dito like IJ and then CD. Pero hindi natin yun pinapahanap. Hindi pinapahanap sa atin yun. Ang kagihan nun, kapag nag-take ka ng moment sa A, yung dalawang yun ay wala ding effect. So, si DI ay alone na isang unknown lang. So, if you take moment at A, DI and 10K lang ang magko-converge. What I mean is, kunin ko din yung slope ni DI, which is the same as DK, so 1, 1 square root of 2. Obvious naman yun. Ipwesto ko siya sa point D by principle of transmissibility. Yung horizontal component niya, hindi mag-take ng moment, kundi yung vertical lang. So, parang ganito yung sinasabi ko. If I take moment at A, counterclockwise positive since compression yung assumptions ko sa DI, so ito na yung equation. DI 1 over square root of 2 times 48 kasi 16 times 3 from here to here. And then lastly, si 10 na clockwise is negative. So 10 times 60. 16 moment arm niya. Finally, we have the answer. DI 4.714. Compression. Tama yung assumption. So,
yan yung mga strategy siguro o mas madaling way if we do method of sections. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon, no, magjo-joins tayo or what not, we should think for a strategy. So, yan po ang ating method of joins and sections. Let's go! Let the music play. It's